Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. And this video, gawin po natin ang weekly horoscope for, ano bang date to? Nalimutan ko, so, September 20, September 30 hanggang October 6. Ayan, para sa mga may sun, moon, at rising sign na Cancer. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and palike na rin po na video natin. Now, kung di niyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign niyo po, sa dulo po ng video natin, may link po tayo para dito. At tandaan po natin, yung readings natin, they are for guidance purposes. May free will po tayo, gamitin natin ito na maayos. And just advice pong for private readings po and for spell works, pwede niyo po ako i-message sa aking personal Facebook page. Yung link po is nasa baba sa description of it. And for those naman po na gustong mag-support na ating channel, ayan, you can use the join button sa baba o yung thanks, yung heart. Yan. Or you can send a donation via GCash or Maya. Number po is nasa baba ng screen. Cancer, kamusta ka ba? Tatlo yung cards na ginagamit natin na. So, kamusta ka na ba, Cancer? Ano bang nangyayari na sa'yo? Okay, so we have here is the Knight of Pentacles, tsaka si Change in the Wind. Which is weird kasi may sumabit by the book. So first time to, tatlo yung cards mo. Okay, so Knight kasi tungkol to sa younger male energy. Habang si Change in the Wind, ayan, si Pentacles tungkol siya sa Earth. So mga bagay na physical. No, Change in the Wind. From the name itself, Change in the Wind, tsaka by the book. Alam mo yung tipong ano, ayan na nga. So, medyo nag intensify na po, effect yata ng Pluto retrograde sa'yo at talaga namang may mga bagay na binabaliktad mo na sa buhay mo. May mga bagay na iniiba mo na ng direksyon, may mga bagay na talaga namang masasabi natin, andun ka na sa punto na napapagod ka na, eh. Andun ka na sa punto na, "Ano ba, paulit-ulit na." So, although yes, andoon na may ginagawa kang internal na pagbabago sa'yo, pero sinisigurado mo pa rin naman, yun yung maganda dun, eh. Sinisigurado mo na maayos pa rin yung kakalabasan, maayos pa rin yung ginagawa mo, na maayos pa din yung kakahinatnan ng mga bagay na 'to. So ano na nakikita ko rin dito, with the Knight of Pentacles, talagang ano, change from the inside out ang ginagawa mo. Talagang andun na sa siguro matawag natin yung villain era. Kasi mga cardinal signs papasok na kayo. Actually tayo, kasi, yung apat na cardinal signs, lahat yun present po sa aking birth chart. So medyo, ayan. So in different aspects talaga ng life, kaya importante alam niyo yung ano niyo, sun, moon at rising niyo. So andoon na ano, na it's all about me na, tungkol na sa sarili mo talaga, eh. Talagang andoon na, nagkakaroon ka nawawalan ka na ng pake, doon sa mga sinasabi, reaksyon ng ibang tao, yung alam mo basta alam mo na you are doing what is right, na andoon hangga't wala kang inaapakang tao, wala kang, sinasaktan, wala kang nilalabag na batas, siguro gano'n. Go for the change na talaga yung ginagawa mo. And siguro gano'n nga talaga 'no, kasi nasabi na natin na ano, na it is your moment na parang to make sure na nasa sa'yo naman yung mga bagay-bagay na ikaw naman yung pagbibigyan ng, universe o sa'yo naman naka-focus yung mga bagay-bagay. Kasi with this card din, what I'm seeing here sa Knight of Pentacles, nagtitingin ka na, ano yung mga bagay na sa nakaraan mo na kailangan mo ng tuldukan. Yung mga bagay, siguro puwedeng mga ginagawa o relasyon o andoon na mga, koneksyon na more than willing ka ng i-end,
more than willing ka ng tapusin and more than willing ka na na to let go. So, nagpuputol na talaga tayo ng mga talahib sa buhay natin. Pero ano ba yung nagko-cross sa'yo? Ano ba yung cover mo ngayon? Bakit nagkakaganyan? Besides sa reality na nasa ano tayo ngayon, pasok tayo sa Pluto retrograde. Actually, no, 18 pa 'to, eh, nung November. So, we have here is the Three of Pentacles and Orphan. So, three kasi tungkol to sa expression tsaka communication. Si Pentacles tungkol siya sa Earth. Anything about, about sa mga physical and Orphan. Well, siguro dun talagang ini-establish mo muna. Kasi nakikita mo pa yung pangailangan mo doon sa o nagkakaroon ka pa ng slight dependency doon sa mga tao na 'to or sa mga ganap na 'to. Andoon na ano, eh, na nagwe-wait ka pa ng moment na yung sinasabi na perfect timing. Kasi once again 'pag tinuloy mo 'to, alam yung mga balak mo, there will be no turning back, eh. Andun yung punto na hindi ka na mag-aano, magdadalawang isip. Kumbaga wala ng babalikan, wala ng second chance, wala ng wala na, as in. Siguro yung pinaka-term oblivion, yun yung naisip kong term, na parang hindi na nag-exist. Na ang dala mo na lang is yung natutunan mo doon sa mga ganap na yun. Pero yung connection mo doon sa mga taong yun, yung connection mo doon sa mga ginagawa mong yun, talagang cut off na talaga. And literal na ito na yung moment na for the mag-isa ka muna. For the moment na ikaw na lang talagang solo flight ka na 'to. Kasi yun din yung kailangan mo, eh. Now with the Three of, um, Pentacles, pinapakita rin kasi sa'kin dito na ano, eh, na tama naman yung ginagawa mo na ikaw lang muna yung nakakaalam ng mga plano mo. Tama naman yung ginagawa mo na hindi dapat lahat ng mga susunod na hakbang mo, eh, pinapaalam mo. Minsan kasi parang ano, eh, parang sa ano yan, eh, para 'di ba, parang kapag may laban, hindi mo naman binibigay lahat, hindi mo sasabihin, eh, sinusurpresa mo sila sa mga kanilang ano, sa mga galaw mo. Para andun yung punto na hindi sila makapaghanda, bam! Talagang deep ano siya, matindi yung impact na iiwanan mo. Andoon na magmamarka talaga. Eh, kasi ang gusto mo siguraduhin mo na kapag humiwalay ka dito sa mga 'to, mag-iiwan ka talaga ng mensahe na tapos na at oo, ang mangyayari talaga. Tingnan natin ano bang desire card mo. So meron tayong Ten of Swords tsaka number 36, Come to the Edge. Okay. Hindi naman masama yun na gustuhin mong unahin mo muna yung sarili mong mga pangarap. Walang masama dun, eh, kasi sino ba tutupad nun, sino ba magfo-focus nun kung hindi ikaw naman din? Wala namang ibang puwedeng tumupad nun, wala namang ibang puwedeng gumawa nun kung hindi ikaw. Sino pa ba, 'di ba? Wala ka ng ibang maaasahan na tao. Talagang dapat ikaw lang ang ang bibigyan mo ng attention this time. Kasi with the Ten of Swords, kumbaga 10 is number of completion, eh. Swords is about air, tungkol sa ano natin, pag-iisip. Andoon na pinapakita din ng card na, anong tawag dito, ready ka na, eh. Kumbaga, nakaset na yung mga gagawin mo, yung mga tinabi mong mga target mo, nakaset na. Kumbaga, timing lang hinihintay natin. Kumbaga, yun na lang yung ano mo, waiting ka na lang talaga. Kumbaga sa pagkain, kumbaga sa calls, ganyan. Diba, sa BPO diyan. Naghihintay ka na lang ng ano, ng moment. Naghihintay ka na lang na ano, na ikaw na yung next in line. Kasi kapag tinuloy mo 'to, wala na 'to, for the go na rin 'to. Tapos will come to the edge, yung willingness mo, para
gawin 'tong mga 'to, it's more than enough, eh. Kasi nakakapagod, 'di ba? Na sabi nga ng isang comment, ikaw yung naghirap tapos iba makikinabang. Nakakapagod na nga naman talaga 'pag gano'n. So, it is really time na mag-build ka ng boundaries mo. Yung base card mo kasi is the Devil tsaka Milk and Honey. Ang dami sa inyo, 'di ba? For the give, for the give. Bigay, 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 bigay. Tapos anong ending? Nasuklian ba? Naibalik ba? Na-acknowledge ba? May thank you ba? Natanggap tayo? Andoon ba na nabigyan ka ng proper credit? Wala, 'di ba? So, bakit mo kailangang sayangin yung oras mo sa gano'ng mga klaseng kaganapan? Bakit kailangan mong sayangin yung atensyon mo sa mga ganyang klaseng tao? It's time that you choose yourself. With the milk and honey, alam mo yung tipong this is for the blessings. Ito yung mga ano, magagandang hinahangad sa buhay. Dude, ano, paano ko ba i-put into words? Um, pag-invest kasi sa sarili, it's very important as well. Hindi naman ito yung tipong, ay, okay lang, yes, bigay. Ano, kasi concerned lang naman din ako sa kanila. Ay, okay lang kasi loves ko naman din sila. Dude, give and take 'to, hindi 'to yung puwede na ano lang na, kasi nabetan, kumbaga parang bahala na kung may babalik o wala. Hindi po gano'n 'yun. Tandaan mo nasa mundo tayo na kung saan ang mga bagay ay balanse. Kung may taas, may baba, may itim, may puti. So, andun tayo na lahat should be in isa sa 'yan sa mga rules or sa universal law. You give and what you give is also what you receive. Kumbaga, iniintindi mo, eh. Kaya nga sabi nga ni Prophet Amos, eh, "Plant yourself the wind and reap yourself the whirlwind." Magtanim ka ng hangin. So, ito yung kumbaga, this is the law of karma. You've been giving a lot. Ang dami mo ng binibigay. Puwede bang medyo baliktarin natin? Napapagalitan na yata kita. Medyo baliktarin natin na sa'yo naman at sa'yo naman na ibibigay yung mga bagay-bagay na ikaw naman ang tatanggap. O, 'di ba sabi ni Mikay? Kasi with the card of the devil, this is about ano, eh, indulgement, eh. Alam mo yung punto na more on sacrifice. Parang andun yung punto na ano, na sige kasi yun yung minsan nagiging toxic na rin yan 'pag sumobra, eh, na, "Ay kasi kawawa naman siya," o "Kasi kaya ko naman tumulong." Yes, pero hindi ang tulong maraming klaseng tulong. Ay dun papasok na hihingi ka ng karunungan mula sa sansinukob kung anong klaseng tulong ang kailangan mong ibigay. Minsan kasi yung hindi nga pagtulong yun, yung mismong pagtulong na natin. Eh, gusto ko nga yung quote nung isa nabasa ko. Sabi niya nanghihiram siya ng pera. Hindi ko alam yung backstory, pero base sa sagot ng tao, sabi niya, "Ayoko makialam sa pagsubok na binigay sa'yo ng Diyos na ikaw din ang may dahilan bakit napunta ka sa sitwasyon na 'yan." Minsan kasi may mga yun sa mga tao sa paligid mo ginagamit ka ng ano, eh, parang band-aid. Kasi may mali sila nagawa, tapos eto na yung, dumarating na yung consequences nung mali nila. So, hindi sila matured harapin. Ayun, ikaw yung nakita, so ikaw muna yung gagawa ng paraan para maresolba 'tong problema nila. Hindi ka pinanganak na gano'n kapatid, ah, wag kang magtaka na mauumay ka na rin sa kanila. Okay, so sa recent past mo, we have here is the world and also yung observer. Ah, so Cancer, andun kasi na ano, eh, paano ba 'to ipo-put into words na Mikay? Yung card of the world kasi is the end of the cycle, eh. May mga natapos na in the past na siguro ito yung mga un until now na nag-iisip ka, bakit nawala yung ganito, bakit kumbaga ikaw naman yung kinut off, bakit ganito. Alam mo, try to observe.
Bakit nangyari yun? Wag, sorry wag, ang pangit ng term ko, huwag tayong magtanga-tangahan na hindi natin alam. Huwag tayo feeling natin na alam natin yung hindi natin yung alam yung dahilan. You know the reason. You know the reasons. Andun lang na pinipili natin na wag nating mapansin o ayaw natin i-acknowledge yung dahilan kung bakit umabot sa ganong aspeto o umabot sa ganong level yung connection mo o yung mga kaganapan. Andun kasi na masyado tayong nai-indulge na, "Hindi kasi ano, ganito yung treatment sa'kin, ganito yung." Bakit magiging gano'n yung treatment sa'yo, 'di ba? Wag nating sabihing toxic din, ayan. So, medyo warning din 'to sa'yo, Cancer. Wag mong sabihing toxic yung isang tao kung nagre-react lang sila sa mga ginawa mo, sa mga sinabi mo, at sa mga pinakita mo. Hindi yun toxic. That is a reaction. Maraming tao sa paligid mo na some of them are just reacting. So, andun din na kasi may mga iba sa inyo na parang, wala namang masama na magkaroon ng bilib sa sarili. Pero again, lahat ng sobra masama. Lahat ng, bagay na sumosobra, hindi din kanais-nais. Kasi parang asukal, subukan mong sobrahan, diabetic talaga yung ending mo. Kaya 'di ba yung iba parang kapag nasa linya ng dugo nila yung pagiging diabetic, kina-cut off nila yung sobrang asukal, sobrang matamis, kasi para ma-preserve din nila yung sarili nila, para matulungan din nila na hindi naman, umabot sa punto na kailangan magkaroon ng gano'ng kaganapan. Okey, ano ba yung future na ikaw? No, tahimik eh. Page of Swords tsaka Not For You. Page kasi tungkol siya sa tungkol siya sa younger female energy, habang yung sword symbol siya ng air sa pag-iisip natin, mga kaalaman. So, literal, not for you, number 6. Naalala ko dito yung yung kwento nung isang beggar na dumaan yung namamalimos siya. May hawak na siyang baril. Ngayon, may dumaan na parid, tapos andoon nakasakay yung prince. Naawa yung prince doon sa sa beggar. So ginawa niya, kumuha siya ng madaming gifts or malaking gift, sabihin natin. Pero yung gift na 'to kailangan dalawang kamay ang gamit mo. So yung isang kamay yung beggar, hawak niya yung napalimos na niya, tapos yung isa is naka, nanghihingi, naka-ano na pa, nanghihingi. So, sabi nung prince na bitawan mo yung hawak mo. Hesitant yung yung beggar na bitawan niya, na hanggang sa eventually nag-decide na siya, since nagtitiwala siya dun sa prince, binitawan niya yung barya na yung gasinong barya na meron siya, tapos bitaw niyang ganyan saka binigay nung prince yung malaking regalo sa kanya. What's the moral? Minsan kailangan may mabitawan tayo, and this is time. May mga kailangan tayong i-cut off para magkaroon ka ng espasyo tumanggap ng bago, mas maganda at mas kanais-nais. Sabi nga, a close hand cannot receive. Ano na Mikay 'pag ikaw nalaglag ka diyan? Hindi, andiyan ka lang. So, yun yung moral nung gusto iparating sa'yo ng universe. At yun yung parating din para sa'yo. Ikaw, na bilang ikaw. Tingnan natin kung ano yung physical environment. So, meron tayo ditong, dami mong page. Page of Wands, tsaka si Soulmate. Yan. For the solo mode na talaga tayo. So, sa mga nagbabalak dyan, sa inyo na mapag-isa or sabihin natin na umalis kung nasan kayo, so, may mga physical movement na mangyayari. Huwag niyo munang masyadong isipin yung ano sa mga single. Huwag niyo munang isipin masyado yung mga love life niyo. Ha? Hindi naman gano'n ka-importante 'yun.
tandaan niyo hindi kayo mapapakain ng love life, hindi kayo mabibigyan niya ng maayos na matitirahan. Sir, yung love life darating din yan sa'yo ha, huwag ka masyadong aligaga. Hindi diyan dapat umiikot ang mundo mo. Now, sabi ng Page of Wands din, ano na this movement na it will allow you to have that personal space. So, ibang movements din ba sa inyo dito is yung mga nagbabalak na mag-resign, malaki na yung possibility na i-open ng universe 'to para sa inyo, na bibigyan kayo ng pagkakataon na, um, makatanggap ng bagong oportunidad para magkaroon kayo ng mas magandang career na o laban sa career. Tingnan natin yung emotion environment, the star and deep knowing. Ano siya? The star kasi, this is connected to Aquarius, about hopes and ano, friends. Now, and the star kasi tungkol din naman siya sa direction. Light in the darkness, di ba? Tsaka nung mga panahon kasi na wala pa ang GPS, ayan, kapag nawala ka sa gitna ng dagat, sa gitna ng kagubatan o kung saan ka mawawala, yun usually hinahanap ng mga tao is the northern star. Kasi ito yung tumutulong para malaman mo kung saan yung tamang direction mo. Gigil ako dito. So, andun na ano, na you are coming to a point or papunta ka na sa point mo sa life or in this emotion environment mo na hinahanap mo na yung ano, sense of purpose mo. Huwag kang mag-alala, depende kahit anong edad mo wala namang problema. Yung sabi nga nung nabasa ko, yung nagtayo ng KFC si Colonel Sanders, ilang taon siya nung in-establish na yung business, 70 plus yata. Pero naging successful pa rin. So same thing with you. Hindi mo kailangan, there is a time for you. So ito naman yung moment mo, Cancer. Huwag ka nagmamadali. Kasi usually, di ba, pag nagmamadali tayo, ayun yung ending eh. Try mong magmadali. Ang dami mong may mga may nagkakamali ka. Di ba, pag nagmamadali ka papasok sa office, minsan naranasan ko nakakamadali, natapon yung kape sa akin. O, umbis na mapabilis ako, or naligo ulit si Batla, puro bihis, bagong damit. So, nade-delay. Don't rush. Ayun yung isa sa mga ika-cut off mo din. Huwag mo hayaan yung emotions mo yung masyadong nangunguna sa'yo. Huwag ka masyadong react na react. Hindi kailangan lagi yun. Be matured na yung na, oh sige, naramdaman mo to, valid yun. Pero how you will, paano mo gagamitin yung naramdaman mo? Doon tayo magkakatalo-talo. Kung puro ka react, saan napupunta yung nangyayari? Hindi na-resolve, di ba? Why not? Itabi mo muna yung reaction mo, then think. Gamitin mo yung isip mo, think of a solution. Alamin mo muna, wag puro kung ano yung nararamdaman, isasabihin agad. Question it as well. Valid yan. Pero ano ba pinag-uugatan? Ano ba yung um, pinanggagalingan? Ano ba yung mas malalim na dahilan? Doon tayo mag-focus, Cancer. Because your hopes and fears is the high priestess and go the distance. So yan nga, alis ka nga. Ang kulit. Andun na nga tayo sa puntong yon. So, high priestess is about the moon. And connected siya sa moon about our emotions. So, andun na, yeah. Iba pa rin sa inyo, maasa na may mga tao na pinat off kayo na baka sakali na magkaroon kayo ng communication with them. Then, gumawa ka ng paraan. Ikaw mag-effort. Ibaba mo yung pride. Try it once. Kung ayaw talaga, then that's the end of it. Huwag niyo idadahilan, nag-chat naman ako, nag-message naman ako. Make it personal, Cancer. Make it a good connection. Make it an effort. Hmm? Huwag puro ganun.
Kasi yung hope mo din naman to go the distance is andoon na you will you will really have a connection with them. I mean, yung kasi kailangan mo ng mag-move forward, eh. Hindi ka maka-move forward kung nakatali ka sa talikala nila. Kasi iba parang, "Ay, kakalimutan ko lang." Hindi pa rin, eh. Meron pa rin kayong connection one way or the other na kailangan ma-end properly. Yung future mo, so meron tayong Ace of Swords and Here and Now. Yes, eto na yung siguro in the next few days na 'to magkakaroon ka ng moment muna ng isolation. Pipiliin mo mapag-isa, magninilay-nilay ka, parang ayaw mo munang makihalubilo masyado sa ibang tao, ayaw mo munang magkaroon ng ibang connection sa kanila, ayaw mo munang kumbaga ayaw mo munang marinig yung mga boses ng mga kung sino-sino man na eto yung sinasabi, eto yung pinaparamdam, eto yung suhestiyon. Kasi alam mo sa sarili mo na alam mo na yung gagawin mo, kailangan mo lang mag-release ng kung ano man 'yan. Puwedeng negative emotions, puwedeng stress, o andoon yung punto na, ah, gusto mo na talagang mapag-isa. Pero maganda rin yun kasi minsan sa pag-iisa natin, dun natin mas naririnig talaga yung binubulong sa'tin ng sansinukob. Dun natin mas naririnig kung ano yung ano yung sinasabi din ng puso natin, 'di ba, Mikay? Sorry, nanggigil lang ako. So, andun yung punto na you're on the right track naman and don't be afraid na maging mapag-isa. Kasi this is also para sa'yo din naman 'to. Tingnan natin anong sabi ng ng oracles of the celestial deity. So, parang final advice. Galing. Medusa. Sabi dito, fear, reflection, and the wish to survive. To give you a backstory, kasi naisip ng mga tao, ay si Medusa masama kasi lahat ng tao ang tumitingin sa kanya naging bato. That's, pero bakit? Ba't ba siya naging ganon? Originally, ang ganda ni Medusa. Um, kung tama ako, priestess siya ni Artemis yata. Ngayon, sobrang ganda niya, ah, nagseselos or ano, tawag dito, nagseselos si Artemis sa kanya. So, the goddess of the hunt. Tapos, andoon na 'pag may mga pumupunta do'n sa temple ni Artemis, sa kanya napuputi atensyon, pero sa kanya deadma, gusto niya talaga mag-serve lang kay Artemis. Ngayon, kaaway niya rin si Artemis kasi hindi sila magkasundo ni Poseidon, god of the sea. Ngayon si Poseidon nakita si Medusa, nagandahan, alam mo na. So kailangan virgin lang yung puwedeng magsilbi kay Artemis. Ito na nga, parang na-frustrate na si, Poseidon sa kanya. Ang ginawa, ayun, in-SA niya sa harapan mismo ng altar ni Artemis. Tapos after nun humingi ng tulong si Medusa kay Artemis. Ngayon imbes na tinulungan, nagalit pa si Artemis sa kanya kasi nababoy daw yung templo niya. Dun siya pinarusahan. Doon siya ginawang kahindik-hindik na yung babaeng ahas. This card, the Medusa card is advising you na ito na yung time na bitawan mo na yung mga nakaraan mo. Yes, andoon na pinipilit mo lang mabuhay ng matiwasay, pinipilit mo lang mabuhay ng maayos. Kaya dito papasok din, eh, isa sa mga lessons, eh, hindi mo puwedeng pagkatiwalaan yung mga nasa paligid mo. Partida, si Artemis na dapat ang po-protect sa kanya. Medusa is calling you. The card of Medusa, tinatawag ka niya, Cancer, na kung ano man yung mga negative things in the past mo, hindi naman kailangang kalimutan. Kailangan mo lang pakawalan yung sarili mo. Kailangan mo lang patawarin yung sarili mo. Kasi iba sa inyo sinisisi yung sarili, naging mahina kayo nung moment na yun.
Forgive your younger self. And you can make a promise sa sarili mo, sa nakabatang ikaw, na you'll do better kasi you are now wiser, stronger, and more full of life. So, nawa'y nakatulong po ang readings sa'yo. At tandaan yung mga readings natin. They are for guidance purposes. So, use your free will wisely. So, kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and palike mo rin po ng video natin. Ngayon, kung gusto niyo pong supportahan na lumago po ang ating channel, pwede niyo pong i-click yung join button o yung thanks button sa baba, yung heart, or you can send a donation via GCash or Maya. And also for private readings and also spellworks, pwede niyo po kayo message sa aking personal account in Facebook. Yung link po nito is nasa description ng ating video. Yan, sir. Maraming salamat sa iyo. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. At naway makita tayo very soon. And all the way here from Natilad Benguet, iniwanan ako ni Mikay Noodles. Keep safe and naway makita tayo very soon. Goodbye sa ngayon.